Sinuri naman ng Senado mga bidders na kalahok sa Mactan Cebu International Airport Project. Kabilang sa kine-question ng mga mambabatas ang pagkakabilang ng isang Indian company na may pagkakautang. Ang detalye sa ulat ni Sam Ramirez. Muling binusisi ng Senate Committee on Public Services ang pagkakasali ng GMR Group, isang Indian infrastructure enterprise sa mga bidders ng Mactan Cebu International Airport Project. Ang nasabing proyekto ay nagkakahalaga ng 32 billion pesos. Sa isang privilege speech, ibinunyag ni Senator Serge Osmeña III na may problemang pinansyal ang GMR Group. Sa isang article na inilabas ng Forbes.com noong 2013, napabilang ang GMR Group sa mga Indian companies na may malaking utang. Isa rin ito sa mga kumpanya na hinihikayat ng mga Indian banks na magbenta ng kanilang assets upang mabayaran ang kanilang mga utang. Dahil dito, naniniwala si Committee on Public Services Vice Chairperson Osmeña na may kapabayaan ang Bids and Awards Committee ng Department of Transportation and Communications. Ang concern ko talaga is hindi po sila nag-exercise ng due diligence. Nag-antay lang sila na mag-submit yung mga bidders. At sinabi ko sa kanila, walang bidder magsasabi ng katotohanan. Siyempre, ipapaganda nila yung bio data nila. Ako nag-due diligence ako, 4-5 hours. Nag-internet lang ako, nakita ko lahat ng baho. Ginawa ba ninyo ito? Hindi ho. Jesus Maria. This is a 32 billion peso project. Ngunit nanindigan si Sidharth Kapoor, Pangulo at Chief Financial Officer for Airports ng GMR Group na may kakayanan silang gawin ang proyekto. Dapat din daw isaalang-alang ni Osmeña ang credit rating ng GMR Group. Ang GMR Group ay may corporate credit rating na AAA mula sa Standard & Poor's at Moody's. Ito ang pinakamataas na rating na maaaring makuha ng isang kumpanya. I think what is really relevant is that does GMR has the ability to implement this project? What is its credit rating? That has not happened. The rating agencies have maintained consistently the investment grade rating of GMR Group. And I would just like to reiterate that the GMR Group is not in financial distress. It is robust. It has got the ability to meet its long-term debt as well as the short-term debt. Samantala, siniguro ni DOTC Secretary Joseph Emilio Abaya ang mas mabuti turi ng Bids and Awards Committee sa mga kumpanyang kasali sa bidding para sa nasabing proyekto. Isa sa alang-alang din nila ang mga question at issue na napag-usapan sa hearing. Tulad ng sabi ng BAC, nag-qualify lahat, may mga clarifications na ginawa sa ilan. At the end of the day, 7 pre-qualified. So, lahat ng issues na nire-raise, kailangang siya sa atin, i-verify kung totoo, may factual basis, then I'm sure they'll put a good judgment to it. Para sa Telebisyon ng Bayan, Sam Ramirez.